So guys, dito sa video na to ay pinakita ko kung ano yung magiging epekto dun sa ignition coil signal natin, ano. Once na eto, eto yung normal gap ng ating spark plug. So normal yung kanyang signal ng ating ignition coil. Tapos eto naman yung mataas yung gap, malayo yung gap. So ano yung naging epekto dun sa signal ng ating ignition coil. Yan, so pinakita ko rin kung masyadong mataas yung gap dito, kung ano yung epekto. Then pinakita ko rin kung hindi nakakatawid yung voltahe ng ating secondary coil. So ano yung magiging epekto dun sa signal ng ating ignition coil, no? So, bakit ba natin tinetest yung ating ignition coil? Para malaman yung condition ng primary coil at saka secondary coil. So sa pamamagitan ng oscilloscope. So yan yung kanyang normal signal or pattern kapag okay yung gap ng ating spark plug, no? Yan. So dito, ito yung 12 volts, ito yung time na nag-on yung ating primary coil. Ito, yan. Tapos nung nag-off yung ating primary coil, itong part na yan, ito na yung transfer ng from low voltage to high voltage. So sabihin natin 110 volts naging 1 kilovolts. Yan. For example lang yan guys, no. So ito na yung secondary coil natin. Tapos nag-release na siya. Ito na yung spark na pumunta na dun sa ground. Yan. So makikita kasi natin yung kanyang length ng signal ay nakakaapekto doon sa ignition timing. So although nag-spark naman yung ating ignition coil, no. Yan. So ayan, for example etong 15. So ito naman yung hindi nakakabit sa ground. Okay? Wala siyang ground. So ito yung nagiging epekto niya. So mas nagiging short yung signal dito. So mas umiksi, no? Mas umiksi yung signal. So tapos ito naman yung sobrang dito yung sobrang lapit, ito yung sobrang lapit niya, halos close na siya. Ayan. So close na siya dito. So makikita may spark pa rin pero sobrang close na. So yan yung kanyang pattern ng signal. So mas mahaba yung kanyang signal, mas mahaba. Ayan. Tapos ito naman 15. So ito naman yung sobrang layo. Ayan. Yung mga ganitong gap. So may makikita kayong spark diyan. Ayan. So ito yung kanyang signal. Ayan. So katulad dun sa almost same ng ito yung hindi nakakabit yung ground. So umikli yung kanyang pattern. So tapos nung yung malayo naman, yan. So meron tayong nakuhang graph dito. Wala nga lang spark na lumalabas dito pero meron tayong naririnig dito. So yun yung possible cause kung bakit nagkakaroon ng crack. Yan dito. Yung ating ignition coil. So tapos ito naman yung epekto naman nito, ito okay yung kanyang gap, okay yung kanyang spark dito. Pag ito naman yung so kalat sabog yung minsan dito, minsan dito. Yun yung epekto kapag masyadong mataas yung gap niya. So yan. So guys, ito konting theory lang, no. So ito yung ating ignition coil. Meron siyang primary coil. Sabihin natin 10 ikot yan na coil. Tapos yung secondary coil, ito naman yung sabihin natin 100 times. Yan. So ito yung low voltage primary coil. So naka-switch on siya. So merong flow ng voltage. Tapos itong transistor na yan, automatic isi-switch off niya. May certain time, milliseconds lang yon. Magsi-switch off siya.
based sa ignition timing. So magsi-switch off siya, magko-collapse to. So magta-transfer yung induction from low voltage to higher voltage. So pupunta na dun sa secondary coil. Bali ang mangyayari, ito na yung sa secondary. So nag-collapse na yung yung primary coil natin. So merong induction na nangyayari. So naging times 100 yung voltage doon sa ating secondary coil. Ayan. So ito yung spark, naka-ground siya. Ayan. So although 12 volts lang yung dito, pero since merong induction from the primary coil nung nag-collapse na siya kasi nag-switch off na yung transistor dito, so tumaas na yung voltage dito. Ayan, dito sa ating secondary. So kaya minsan guys, napaka-importante nung yung ito yung pinakita kong yung pattern, yung ito, kasi nakaka-apekto yon sa firing ng ating ignition coil. Kasi doon sa ating ECU, meron tinatawag na ignition timing signal. So for example, ito yung idle, no? So mataas yung kanyang on time. So yan yung normal pattern niya. Tapos kapag mataas na yung RPM, bumibilis din yung ignition timing signal. So dapat synchronize siya dito sa ating spark plug. Ngayon kapag may problema, ayan, synchronize dapat siya. Ngayon kung umiksi yung kanyang signal, so maaring advance siya mag-fire or late siya mag-fire. So kaya importante guys na kahit na sabihin na natin na may nakikita kayong spark dito, minsan tinatanggal nga natin to, di ba? Tapos inaano natin, dinidikit natin dun sa engine para lang malaman. So yun, kapag matagal mong ginagawa yung ganon, posibleng masira yung ating ito yung boot ng ating ignition coil, or posible din masira yung ating secondary or primary coil kasi hindi nakaka release yung energy na nanggagaling dito, yung high voltage kilovolts yung lumalabas dito. So ayan, so okay naman kung saglit lang, pero kung matagal, prolong, so makakasira sa ating ignition coil. So dito based sa signal na pinakita ko dito, ayan, so malalaman natin kung ano yung nag-misfire, no? Kung meron bang misfire doon sa ating ignition coil. For example dito, ayan, so masasabi natin na for example ito yung ating normal pattern. So kapag meron tayong makitang ganito, ibig sabihin hindi tumatawid yung signal, yung spark doon sa ground. So meron ka ng idea na may problema doon sa ignition coil. Ngayon kung i-identify mo kung anong cylinder yung nagmi-misfire, pwede mong isa-isahin kapag pag ito naman ang output kasi nito merong tatlong spark plug, no? So doon sa distributor, so dumaan pa sa distributor. So kapag nakakita ka ng ganitong pattern, so pwede mong i-check yung bawat spark plug kung sino yung nagko-cause ng ganito. Ayan. So guys, ite-test natin to, no? Ayan. So ito yung gagamitin natin. Gagamit tayo nito. Ayan. Ito. Gamit din tayo ng oscilloscope. Dalawang spark plug. Itong isang spark plug, mataas, malaki yung gap. Ito yung normal lang. Ayan. Ayan.